Noong August 13, 2013, ang mga bangkay ni Kim Esuk, isang ina sa edad na 50, at ang kanyang anak na lalaki na si Jong Wasok sa edad na 30 na nawawala sa lugar ng Incheon ay natagpo ang patay sa lugar ng Jongsun-gun, Gangwon-do at Uljin-gun, Jongbuk. At noong September 23, isang buwan pagkatapos ng kanilang pagkawala, ang katawan ng ina ay natagpo ang nakabigti at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng duct tape sa isang burol sa Jongson. At ang katawan ng kanyang anak naman ay natagpo ang hiwa-hiwa sa isang kalsada sa Uljin. Ito ay isang insidente na ikinagulat ng buong Republika ng South Korea dahil ang pagkakakilanlan at kalagayan ng salarin ay mas parang pelikula kaysa sa kalupitan ng insidente. Nagsimula ang insidenteng ito noong August 13, 2013 nang iulat ng pangalawang anak ni Ginang Kim na si Jong Young-suk, 29 na taong gulang, ang pagkawala ng kanyang ina sa pulisya. Di umano ay hindi na daw bumalik ang kanyang ina matapos na mag-hiking. Gayunpaman, dito ay makikitang ang pangalawang anak na lalaki ay nagulat lamang ng pagkawala ng kanilang ina at hindi niya iniulat ang kanyang nakatatandang kapatid na nawawala din. At sa paglipas ng mga araw at walang pag-unlad, ay nagsimulang maghinala ang pulisya sa pangalawang anak na lalaki. Ito ay dahil mayroon siyang utang sa pagsusugal na humigit kumulang 80 milyong won. Gayunpaman, maring itinanggi ng pangalawang anak ang krimen at walang pagpipilian ang mga pulis kundi palayain siya pagkatapos ng 14 na oras dahil walang pisikal na ebidensya. Gayunpaman, sa di inaasahang pagkakataon at masusing investigasyon, ay nakakuha ang pulisya ng CCTV footage ng paglalakbay ng pangalawang anak sa Gangwon Province, sakay ng kotse na pag-aari ng namatay na panganay na anak. Bukod pa rito, ang mga fingerprint ng pangalawang anak na lalaki ay natagpuan sa resibo sa highway na nakuha bilang matibay na ebidensya. At ang pinakamahalaga ay ang paghihinala ng mga pulis sa labis na pagbaba ng katawan ng kotse na nakita sa CCTV nakuha sa isang gasolinahan, na para bang may mabigat na sakay, kaya sinubukan nila ang parehong modelo ng kotse na may kargada na katumbas ng bigat ng katawan ng 120 kg. At nang lumabas ang resulta, ang bunsong anak na si Jong Young-suk sa bandang huli ay nagtapat na ginawa niya ang lahat. Sa katunayan noong February ng parehong taon ay may isang insidente sa Jeonju kung saan pinatay ng isang binata sa edad na 20 na si Jae Park Park ang kanyang pamilya. Kaya hindi nagulat ang lipunan. Ang kasong yon ay natapos bilang isang ordinaryong kaso ng parricide. Ngunit ang kasong ito ay hindi isang simpleng pagpatay na ginawa ng pangalawang anak na lalaki na hindi na masaya sa kanyang pamilya. At sa panahon ng pag-iimbestiga ay nabatid ng pulisya na merong kasabwat ang suspek na si Jong Young-suk. At ang taong natukoy bilang kasabwat ay walang iba kundi si Miss Kim, ang asawa ni Jong Young-suk. Ipinaliwanag ng asawang si Miss Kim na nagmaneho siya papuntang Uljin at Jongson kasama ang kanyang asawa. At natulog siya sa kotse habang inabandona ng kanyang asawa na si Jong Young-suk ang katawan ng kanyang ina at kapatid. At sinabing siya ay nagmaneho lang. At noong September 26, 2013, isang araw pagkatapos niyang magbigay ng kanyang pahayag bilang suspek, ay napag-alamang nagpakamatay si Miss Kim sa kanyang tahanan. Bago nagpakamatay si Miss Kim, di umano siya inabuso ng isang detective at nagsampa ng reklamo sa National Human Rights Commission na nagsasabing hindi sila patas. Si Miss Kim na nagprotesta na hindi patas hanggang sa wakas ay nagsulat at tag-iwan ng isang suicide note. Nang malaman ng publiko sa media ang balita tungkol sa pagpapakamatay ng asawa ni Jong Young-suk, ay pinuna ang pulisya para sa kanilang malupit na investigasyon. Biglang isiniwalat ni Jong Young-suk ang lahat noong araw na namatay ang kanyang asawa. Naniniwala ang mga profiler na sinusubukan ng asawang lalaki na protektahan ang kanyang asawa ng mag-isa. At sinasabi nila na malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ay nagtrabaho umano si Miss Kim bilang karaoke helper nang hindi nalalaman ni Jong Young-suk kahit nakasal na sila. At nagkaroon pa ito ng kabit. Nang sabihin niya ito sa kanyang asawa na si Jong Young-suk ay nagsimula itong manginig.
Batay sa pag-amin ni Jong Young-suk noong October 5, 2013, ipinalabas ng I Want to Know ang katotohanan tungkol sa Incheon mother and child case at nabigla ang mga manonood ng broadcast dahil sa napag-alaman nila na ang asawang nagpakamatay ay hindi lamang kasabwat, kundi siya ang mastermind ng insidenteng ito. At ang pangalawang anak na si Jong Young-suk ay ang taong nagsagawa ng pagpatay sa loob ng pagpaplano ng pagpatay ni Miss Kim. Ayon na rin sa patotoo ng isang kakilala, ay sinusunod ni Jong Young-suk ang lahat ng sinasabi at inuutos ng kanyang asawa at wala siyang tutol sa pagsunod sa lahat ng bagay. Bago gawin ng krimen ay nagbasa ang mag-asawa ng mga mystery novels at libro tungkol sa paghaharap sa pagitan ng isang mamamatay tao at isang profiler. Pati na rin ang mga programa sa kasalukuyang pangyayari tungkol sa pagsubaybay sa lahat ng krimen. Maaaring nakakuha sila ng ilang impormasyon mula dito. Nagsagawa siya ng mga aksyon tulad ng pagsira sa lahat ng pwedeng maging ebidensya. Sinabi ng mister na dahil pinangarap ng kanyang misis na maging profiler, ay ginamit niya ang parehong kaalaman na nakuha dahil gusto niya ang mga ganitong bagay. At hindi daw sinasadya ang mga materyales na bagay para sa kasong ito. Sinuri ng mga eksperto ang suicide note ng asawa bago ito magpakamatay. At ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita na hindi ito sinulat ng isang tunay na maling akusado upang sabihin siya ay inosente. Ngunit sa halip ay dinidiskartehan niya sa sulat kung saan sinusubukan niyang linisin ang kanyang pangalan sa krimen at sinabi niya na ito ay hindi patas. At sa testamentong ito ay binigyang diin ni Mrs. na mag-isa ang kanyang asawang gumawa ng krimen. Gayunpaman kahit saang parte, ang kanyang asawang si Miss Kim ay inakusahan pa din ng pagiging isang kasabwat dahil may katibayan na nagpapakita ng pagdududa. Una sa lahat, nakuhanan siya ng CCTV footage na bumili ng mga tool para sa krimen at kumilos sa palitan ng mensahe sa KakaoTalk sa pagitan ni Jong Young-suk at asawang si Miss Kim. Tinanong ni Young-suk ang lahat ng bagay kay Miss Kim at kumikilos ayon sa utos ni Miss Kim. At higit sa lahat, ang isang asawang lalaki ay gumawa ng isang krimen kasama ang kanyang asawa. Inamin ni Young-suk ang lahat ng pagpaplano at pagpapatupad nito. At bilang saksi, mako-convert ka sa status na pinaghihinalaan. At sa panahon ng paghahanap at pag-iimbestiga sa bahay ng biktima, ay makakakita ka ng tala na may ganitong nilalaman sa likod ng TV. At may partikular na may malakas na amoy ng bleach sa buong bahay. Ang mag-asawa na nahihirapan sa utang at hirap ay nagsimulang tumingin sa yaman ng kanilang ina. Gayunpaman, malamig ang reaksyon ng kanyang ina, kaya nagplano at nagsagawa ng pagpatay upang matanggap ng solo ang kanyang mana. Noong August 10, 2013 ay nag-iisa si Jong Young-suk na pumunta sa isang lokal na supermarket. Pumili siya sa sulok ng pang-araw-araw na mga bagay na ginagamit, tulad ng 2 guwantes at 4 na duct tape. Nang papunta na siya sa counter para bayaran ng bill, ay huminto siya sandali sa Rocks Corner na para bang nag-iisip. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay sumuko na. Bumili lang siya ng 2 cotton gloves at duct tape. At kinabukasan bandang hapon ng August 11, 2013, si Jong Young-suk at ang kanyang asawang si Miss Kim ay sabay na pumunta sa supermarket. Naisip nilang bumili ng merienda at iba pa. Ngunit pagkatapos ay lumipat si Jong Young-suk sa bandang sulok na iniisip niya noong nakarang araw. Sumunod sa kanya ang asawang si Miss Kim at pagkatapos ay yumuko at maingat na pinili ang Lux Bleach. Ang ina ni Jong Young-suk ay biyuda na 10 taon na ang nakakaraan. 3 palapag na gusali sa Incheon ang naiwan sa kanya ng yumaong asawa. Ang mga gusali ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 600 hanggang 700 million won bawat kwarto. Ang gusali ay may kabuuang 8 silid na apartment, kung saan nagkakaroon siya ng kita na mahigit 2.5 million won kada buwan. Samantala si Jong Young-suk at si Miss Kim ay nagkakilala sa simbahan. Matapos ang 5 taon na pagde-date ay kinasal sila noong March 2011. Ang ina ni Jong Young-suk ay nagbigay ng isang regalo sa kasal. Ang mag-asawa ay nakatanggap ng isang villa na nagkakahalaga ng 100 milyong won bilang regalo.
Bago ang insidente, si Jong Yung Suk ay may personalidad na isang reclusive loner. Sila yung namumuhay ng mag-isa at iniiwasang lumabas o makipag-usap sa ibang tao. Sa katunayan, ang mag-asawang sina Jong Yung Suk at si Miss Kim ay labis na gumastos. Nagtatrabaho si Jong Yung Suk sa pamamagitan ng mabilis na paghahatid ng serbisyo at kumikita ng 2 hanggang 3 milyon won kada buwan. Ngunit gumagastos sila kada buwan ng nasa 5 milyon won. Napag-alaman din na bumibisita sila sa mga masasarap na restaurant at naglalakbay sa mga lokal na lugar. Dahil madalas silang pumunta kung saan ay ginagamit nila ang sasakyan ng higit sa 4 na beses kada araw mula nung ikinasal. At ang mas malala pa ay ang pagkagumo nilang pareho sa pagsusugal upang harapin ang utang na tumataas dahil sa mga gastusin sa pamumuhay ay nagsimula silang pumunta sa mga kasino na matatagpuan sa Jongson, Gangwon-do. Bumibisita sila doon ng higit sa 3 beses sa isang taon at gumagastos sila ng mahigit 1.5 million won bilang bayarin lamang sa kasino bawat buwan. Kaya nabuon sila sa utang mula sa pagsusugal. At sa huli ay naibenta nila ang nagkakahalaga ng 100 milyong won villa na natanggap nila bilang regalo sa kasal. Kumuha sila ng kwarto na may depositong 10 milyong won at buwan ng upa na 400,000 won. At may natitira pang utang na humigit kumulang 80 milyong won. Nang binisita ni Jong Yung Suk ang kanyang ina noong August 13, 2013, ay humingi siya sa kanyang ina ng 100 milyong won, ngunit nang tumanggi ito, ay sinakal niya ito sa sala. Pinatay niya ang kanyang ina, at pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kapatid na umuwi mula sa trabaho upang uminom. Pinainom ni Jong Yung Suk ang kapatid ng beer na may halong pampatulog, at nang mahimbing na itong natutulog, ay pinatay niya din ito sa pamamagitan ng pagsakal sa parehong paraan. Pagkatapos ang katawan ng kanyang ina at kapatid na lalaki ay hinila niya sa banyo. Dahil ayaw niya makilala ang bangkay ng kanyang kapatid, ay pinutol niya ang mga kamay nito para maiwasan ang fingerprints. Saka binunot ang mga ngipin at sinunog ang kanyang mukha. Mula August 14 hanggang 15, gamit ang kotse ng kapatid niya na si Jong Wasok, ang mga bangkay ay iniwan sa Jongson Gangwon-do at Uljin Jongbuk. At sa mga oras na yon, ang asawa ni Jong Yung Suk na si Miss Kim ang nagmamaneho ng sasakyan. At mula August 19 hanggang 20, kinuha ni Jong Yung Suk ang mga mahalagang gamit at gintong singsing ng kanyang ina. Pinapalitan din niya ang $300 na pera ng kanyang kapatid na lalaki. Sa unang paglilitis ay hinatulan ng parusang kamatayan si Jong Yung Suk sa kadahilan ng pareho silang may pananagutan. Gayunpaman, sa paglilitis sa pag-apela niya sa sumunod na taon, ang hukuman ay nagpasya na may mga extenuating circumstances upang maabot ang parusang kamatayan dahil 2 o mas kaunting mga tao lamang ang napatay. Isang puntong dapat pagnilayan. Isinalang-alang din ang katotohanan na ang kanyang asawa ay gumaganap ng isang nangungunang papel. Siya'y binabaan ng 1 grado at sinintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong. Siya'y kasalukuyang nagsisilbi sa bilangguan ngayon. Ang mga pumanaw dahil kay Jong Yung Suk at Miss Kim, naway magpahinga sa kapayapaan ang inyong kaluluwa.